Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. EDSA Shrine, idineklarang no rally zone sa ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Tanging ang trilyon peso March Group na inorganisa ng kampo ni Kiko Aquino D ang nabigyan ng permit to rally sa EDSA People Power Monument sa February 25. Ito ang inanunsyo ni na-retired General Elmo San Diego ng Quezon City Government at MMDA Traffic Enforcement Group Head Attorney Victor Nunez kasunod ng paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ikinakasang rally sa anibersaryo ng EDSA People Power sa Miyerkules. Sabi ni General San Diego, denied lahat o hindi binigyan ng permit ang grupong bayan at iba pang mga militante at maging ang Duterte supporters na humihingi ng permiso para magsagawa ng pagkilos sa EDSA People Power Monument. Sabi ni General San Diego, dumaan na sa serye ng konsultasyon mula sa security clusters ang desisyong ito. Pero ina-assess namin mabuti kasi nga parang pag gusto mo bumagsak ang gobyerno, bakit kita bibigyan ng permit? Obvious naman yun. Parang hindi naman tama yun. At hindi papayag ang QCLG yun na ang direksyon ng rally nyo ay short of saying seditious na. Definitely hindi bibigyan ng permit yan kasi ang assessment ng QCPD dyan hindi tama at delikado. Kaya nga yung ibang grupo na merong record na at merong nakulong na, never nabibigyan ng permit yan dito. Sa panig naman ng organizer, sinabi ni Kiko Aquino D na formal na magsisimula ang rally sa People Power Monument alas 3 pa lang ng hapon at magkakaroon din ng misa dakong alas 5:30 ng hapon sa EDSA Shrine at isang concert pagsapit ng gabi. Si Sentro aniya ang pagkilos sa usapin ng malawakang korupsyon sa gobyerno at pagpapanagot sa lahat ng mga sangkot. Ngayong umaga ay nagsagawa ng inspeksyon at walk-through sa EDSA Shrine at People Power Monument ang MMDA sa pangungunan ni GM Nicolas Torre III, mga matataas na opisyal ng Quezon City Police District at ng Quezon City Local Government. Sa pagtaya ng PNP, nasa 30 hanggang 50,000 ang bilang ng mga magsasagawa ng kilos protesta sa anniversary ng EDSA People Power na nangyari noong taong 1986. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naiya dinagdagan ng self-check-in kiosk ng mga pasahero. Dinagdagan pa ng Ninoy Aquino International Airport ang self-check-in kiosk para sa mas maraming pasahero. Ayon sa NAIA Infracorp na may ilang airline companies na rin ang nag-integrate sa kanilang sistema, magiging available na rin aniya ito sa Terminal 1, 2 at 3. Bukod pa sa self-check-in kiosk, maaaring gamitin ng mga pasahero ang automated pre-security screening gates at self-boarding gates sa terminals. Magugunitang noong Disyembre, ay sinimulan ng NAIA ang paggamit ng bagong immigration e-gates. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.